Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-loan sa Tala app at kung magkano ang magiging interest nito. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa nakapag-register sa Tala app, may video po akong ginawa kahapon. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box kung paano ang tamang pag-register sa Tala app para madaling ma-approve. At dahil nga approve na yung application natin kahapon tapos na tayong mag-register, try naman natin kung paano mag-loan at kung magkano yung magiging interest. So buksan lang po natin ang ating Tala na application. At kung nakikita ninyo, may nakalagay na your application is approved. So approve na yung application natin, i-click lang natin yung view offer. At may makikita tayong ganito, you're approved 2,000 pesos. So may offer tayo na 2,000 pesos guys. So mag-continue lang daw kayo sa pag-apply tapos bayaran nyo ng oras tapos makaka-apply kayo ulit. Sa una po may mga 1,000 pesos yung offer, sa akin 2,000, may iba 3,000, depende po yan. Tapos hanggang sa umabot po yan ng 25,000 kung palagi kayo naglo-loan at good payer naman kayo. So i-click na po natin ang continue. At may makikita po kayong ganito, congratulations. So may offer po kayo na 2,000 pesos. So pwede kayong mag-loan ng 1,000 pesos, 1,500 or 2,000 pesos. Depende po sa kailangan ninyong i-loan. So sa akin itatry ko tong 2,000 pesos. So i-click na natin ang continue. So dito pwede po kayong pumili kung ilang days ninyo gustong bayaran yung niloan ninyo. For example, nandito 15 days to 61 days. So between 15 days to 61 days, yun po yung pwede niyong piliin na araw kung kailan kayo magbabayad. At dito po sa baba, makikita niyo po yung amount na hihiramin ninyo. Tapos may one-time na processing fee po siya. So kahit ilang days niyo gustong kunin, yung processing fee is the same pa rin, 79 pesos. Tapos may service fee siya. Yung service fee guys, 0.43% per day po yan. So, yan po yung matcha-charge sa inyo per day. Sa loob po ng 15 days guys, may service fee po siya na 128 pesos. So, yung total na mababayaran ko is 2,207 pesos. So, take note sa 15 days po yan. Depende pa rin po kung 30 days, 61 days. At kung 30 days naman, yung total na mababayaran ninyo is 2,336 pesos. Kasi lumaki po yung service fee niya, naging 257. At kung 45 days naman, magiging 386 po yung service fee niya. So yung total na mababayaran ninyo is 2,465 pesos. At kung 61 days nyo naman kukunin, magiging 2,600 po yung total na mababayaran ninyo. Kasi yung service fee niya naging 524 pesos. So depende na po yan kung ilang days ninyo kukunin. Makikita nyo naman po yung interest niya sa baba. Makikita kung ilang days niyo kukunin, makikita yung total na mababayaran ninyo dito sa baba. At kung okay na kayo, i-click nyo na lang po ang continue. At pagkatapos may makikita kayong browsing summary. So nandito na po lahat yung summary ng total na mababayaran ninyo. Tapos basahin nyo na lang po lahat ang nandito sa baba. At may makikita po kayo ditong conditional charges. So may charge po daw siya na 5% sa outstanding amount kung late kayong nakapagbayad after 61 days. At kung okay na kayo dyan at agree naman kayo, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo ang accept. At pagkatapos dito, makikita nyo na po yung mga bangko or e-wallets na pwedeng yung padalhan ng pera na niloan ninyo. So, sa available nila ngayon, pwede kayo dito sa GCash, Cebuana M. Loelier, bank transfer, tapos yung coin.ph. At dito sa baba, temporary po na unavailable yung M. Loelier kwarta padala. At dito makikita nyo rin po yung service fee. For example, sa GCash, 15 pesos. Sa Cebuana Loelier, 85 pesos. Tapos sa bank transfer, 15 pesos. Sa Coins.ph, 5 pesos yung charge. So, mas mababa po sa Coins.ph guys. Pero kung meron kayo niyan, pwede nyo po yung gamitin. Pero pag wala,
pwede kayo sa bank transfer or GCash. So kung sa GCash kayo guys, i-click nyo na lang po ang GCash. So dito pwede kayong maglagay ng GCash number ninyo. Kung hindi GCash number ninyo, pwede nyo pong i-edit yan. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po ang Claim My Limit. Or kung gusto nyo naman yung Cebuana, i-click nyo na lang po ang Cebuana guys. At pagkatapos dito, ilagay nyo na lang po yung address niyo na nakalagay daw sa inyong valid ID. At kung okay na, i-click nyo na po ang Claim My Limit. Pero kung ayaw nyo ng GCash, Cebuana, pwede nyo itry yung bank transfer. So, i-click nyo na lang po ang bank transfer. At pagkatapos, i-click nyo po ang Select from all other banks. So, sa ngayon, ito po yung mga bangko na pwede nyong gamitin. Asia United Bank, Bank of Commerce, BDO, BPI, BPI Family, China Bank Savings, Development Bank of the Philippines, East West Bank, Land Bank, Maybank, Metro Bank, PBCom, PNB, PS Bank, RCBC, Robinsons Bank, Bank of Asia, Union Bank of the Philippines. So kayo na pong bahalang pumili kung ano yung bangko na available ninyo na nandito. Pero kung may nakalagay na ganyan guys, temporary unavailable, ibig sabihin yan yung bangko ninyo hindi pa po available. So antay-antayin nyo na maging available. At ang panghuli na pwede nyo padalhan ng pera na mababa yung service fee is yung Coins PH. So i-click nyo na lang po yan. So make sure daw verified and level 2 na yung Coins PH na account ninyo. So kung level 2 na yan guys, i-click nyo na lang po tong I am level 2 verified. So dito ang ma-advise ko sa inyo na madali ninyong padalhan ng inyong niloan ay yung GCash. Kasi pagka-send sa inyo guys, wala pang isang minuto, marireceive nyo na po yung pera doon. And yung charge niya mas mababa kasi 15 pesos lang yung charge. So yung darating sa inyo 1,985 pesos. So automatic pong i-deduct nila yung service fee sa niloan ninyo na 2,000 pesos or kung magkano yung niloan ninyo. Pero kahit saan yung piliin ninyo guys, basta tama lang lahat yung mga details na nilagay ninyo sa padadalhan ninyo, makakarating po talaga yung pera doon. And by the way pala guys, sa mga hindi pa nakapag-register at gustong mag-register sa Tala app para madali pong ma-approve yung application ninyo, may video na po akong ginawa kahapon. So panoorin nyo na lang po or kung mahirapan kayong hanapin, ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali nyo pong makita. At bukas guys, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-register sa Tala app at kung paano ang tamang pag-loan dito. Kaya panoorin nyo at abangan nyo ang video ko bukas.